Bumubuhos ang malakas na ulan, walang tigil na parang latigo na humahampas sa bubong ng mamahaling sasakyan. Sa loob ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa kulog na dumadagundong sa labas. Ang ilaw mula sa dashboard ay nagbibigay ng malupit na liwanag sa tatlong mukha bawat isa ay tila isang maskara ng iba't ibang emosyon, galit, takot at desperasyon. Si Doña Victoria de Leon, sa kanyang edad na 70, ay nakaupo ng tuwid sa passenger seat sa likuran. Ang kanyang tindig ay nananatiling marangal sa kabila ng panginginig ng kanyang mga kamay. Mahigpit niyang hawak ang isang kulay krema na sobre ang papel na naglalaman ng kanyang huling habilin na para bang iyon na lamang ang natitira niyang kapangyarihan sa mundong bigla na lang gumuho sa kanyang harapan. Ang kanyang mga mata na dati puno ng awtoridad ay ngayon ay may bahid ng pagkalito at sakit. Sa kanyang tabi si Daniel, ang kanyang kaisa-isang anak, ay nakayuko sa manibela. Pawis ang kanyang noo kahit pamalamig ang buga ng aircon. Hindi niya magawang salubungin ang tingin ng ina mula sa rearview mirror. Bawat pagkulog ay tila sumasabay sa mabigat na pagkabog ng kanyang dibdib. Ngunit ang tunay na bagyo ay hindi nasa labas. Ito ay nagmumula sa babaeng nasa shotgun seat, si Christine ang kanyang asawa. Ang perpekto nitong makeup ay hindi maitago ang bagsik sa kanyang mga mata. Bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay matalas at puno ng lason. "Hindi niyo ba naririnig, Mama?" Nagsimula si Christine, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may talim. "Pati ang langit ay sumasang-ayon sa amin. Panahon na para magpahinga ka na. Panahon na para ipaubaya mo na ang lahat sa amin." Umiling si Doña Victoria, ang kanyang labi ay nanginginig. "Habang ako'y nabubuhay ako, ang masusunod sa kung ano ang akin. Pinaghirapan namin ito ng iyong yumaong ama, Christine. Hindi ko hahayaang wasakin ninyo ito dahil lang sa kasakiman." Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Christine. Kasakiman, mama, practicality ang tawag dito. Matanda ka na at ulyanin. Nakita mo na ang ginawa mo sa huling kontrata. Muntik nang malugi ang kumpanya dahil sa'yo. Isa ka ng pabigat. "Christine!" Saway ni Daniel, ngunit ang kanyang boses ay mahina, walang bigat. "Huwag mo akong pigilan, Daniel." Sigaw ni Christine sabay harap sa asawa. "Pagod na akong magpanggap. Pagod na akong maging mabait na manugang habang unti-unti niyang sinisira ang kinabukasan ng mga anak natin. At ikaw," binalingan niyang muli si Doña Victoria, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Iyang papel na hawak mo, iyan ang patunay ng katigasan ng ulo mo. Ibibigay mo pa ang kalahati ng yaman sa charity. Para saan? Para maging santa-santita ka sa mata ng ibang tao habang naghihirap ang sarili mong pamilya. Wala kang pakialam sa pamilya, pera lang ang habol mo." Ganti ni Doña Victoria, tumaas na rin ang boses. "Mula pa nung una, alam kong pera lang ang dahilan kung bakit mo pinakasalan ng anak ko. Wala kang utang na loob. Pinalamon kita. Binihisan, itinuring na tunay na anak." Ang mga salita ni Victoria ay tila nagpaalab palalo sa galit ni Christine. Sa isang mabilis na kilos, inagaw niya ang sobre mula sa kamay ng matanda. Nagpumigla si Victoria, ngunit mas malakas ang kanyang manugang. "Huwag!" Sigaw ni Victoria, puno ng desperasyon ng boses. Ngunit huli na ang lahat. Sa harap mismo ng kanyang mga mata, walang awang pinunit ni Christine ang testamento. Pinunit niya ito sa gitna, pagkatapos ay sa 4 na piraso hanggang sa maging maliliit na konfeti ng pangarap at alaala. Ang mga piraso ng papel ay isinaboy niya sa paanan ng matanda. "Wala nang bisayan ngayon," sabi ni Christine, ang kanyang paghinga ay mabilis. "Kung ayaw mong ibigay ng maayos, kukunin namin sa paraang hindi mo magugustuhan." Noon, napagtanto ni Doña Victoria ang buong katotohanan. Ang biyahe na ito na sinabi nilang para sa isang sorpresang bakasyon
Sa isang resort sa Batangas ay isang patibong. Ang madilim at maputik na daan na tinatahak nila palayo sa kabihasnan at malapit sa isang lumang sementeryo ay hindi daan patungo sa paraiso. Ito ang magiging dulo niya. Daniel, lumingon siya sa anak, ang kanyang boses ay basag at nagmamakaawa. Anak, huwag mong hayaan ito. Ako ang ina mo. Sa wakas, nag-angat ng tingin si Daniel. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit sa likod ng mga luhang yon ay isang malamig na determinasyon na isinaksak doon ng kanyang asawa. Patawarin mo ako, ma. Bulong niya. Itinigil niya ang sasakyan sa gilid ng daan. Ang tanging maririnig na lang ay ang hagupit ng ulan at ang mabibigat nilang paghinga. Daniel, ngayon na. Utos ni Christine, ang boses ay parang bakal. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw nang padabog na binuksan ni Daniel ang pinto sa likuran. Ang malamig na hangin at ambon ay pumasok sa loob ng sasakyan. Hinawakan niya ang braso ng kanyang ina. Anak, maawa ka. Pagmamakaawa ni Victoria, sinusubukang kumapit sa upuan. Ngunit ang lakas ng isang matandang babae ay walang panama sa desperadong lakas ng kanyang anak. Kinaladkad siya ni Daniel palabas sa mainit na sasakyan at itinayo sa gitna ng malakas na ulan. Ang putik ay agad na kumapit sa kanyang mamahaling sapatos at laylayan ng kanyang bestida. Hindi niyo to pwedeng gawin sa akin. Sigaw niya sa gitna ng unos. Tumingin si Christine mula sa bintana. Ang mukha ay walang emosyon. Sabi mo, habang nabubuhay ka, ikaw ang masusunod. Kung ganon, kailangan mo na lang mawala. Sa huling pagkakataon, tumingin si Daniel sa kanyang ina. Ang mukha nitong basang-basa ng ulan at luha ay isang imaheng habambuhay niyang dadalhin. Ngunit sa ilalim ng utos ng kanyang asawa, itinulak niya ang sariling ina. Isang daing ng sakit ang kumawala kay Victoria. Nawalan siya ng balanse sa madulas na lupa at gumulong pababa sa isang maliit na bangin sa gilid ng kalsada. Ang kanyang katawan ay tumatama sa mga bato at sanga. Bawat isa ay nag-iiwan ng sakit at sugat. Huminto lamang siya nang bumagsak sa isang tumpok ng basang damo at putik sa paanan ng bangin malapit sa pader ng sementeryo. Nakahiga siya roon, hindi makagalaw, ang sakit ay kumakalat sa buo niyang katawan. Mula sa itaas, narinig niya ang pagsara ng pinto ng sasakyan. Narinig niya ang tunog ng makina na muling umandar at nakita niya ang mga ilaw nito na unti-unting lumalayo hanggang sa lamunin na ng dilim at nang walang katapusang ulan. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng bagyo, sa tabi ng mga patay. Ang sakit ng kanyang mga sugat ay walang-wala kumpara sa sakit ng pagkakanulo na dumudurog sa kanyang puso. Kinabukasan, humupa na ang bagyo. Ang natira na lamang ay ang ambon na bumabalot sa buong paligid na parang isang manipis na belo. Ang sementeryo ng San Gabriel ay tahimik, ang hangin ay malamig at amoy lupa. Dahan-dahang naglalakad sa pagitan ng mga puntod ang dalawang batang lalaki. Sina Kai at Leo, 10 taong gulang na kambal, ay may dalang maliliit na pumpon ng mga ligaw na bulaklak na pinitas nila sa daan. Ang kanilang mga paa ay nakatapak, sanay na sa lamig ng lupa tuwing umaga. Walang nagsasalita sa kanila. Iyon ang kanilang ritual tuwing bibisitahin ang puntod ng kanilang ina. Ang katahimikan ay ang kanilang paraan ng pagbibigay galang, isang lengguwaheng sila lang ang nakakaintindi. Nakarating sila sa isang simpleng puntod na may krus na gawa sa kahoy. Maingat nilang inilapag ang mga bulaklak. Si Kai, ang mas malakas ang loob, ang nagpunas ng mga basang dahon sa lapida. Si Leo, ang mas tahimik, ang nagsindi ng maliit na kandila. Sabay silang nagdasal, isang maikling panalangin na itinuro ng kanilang Lola Remedios. Nang matapos, tumayo na sila para umuwi. Ngunit bago pa sila makahakbang, biglang huminto si Leo. Itinagilid niya ang kanyang ulo, ang kanyang noo ay nakakunot na para bang may naririnig siyang kakaiba. Ano yun, Leo?
Tanong ni Kai. Hindi sumagot si Leo. Itinaas niya lang ang kanyang kamay, senyas na patahimikin ang kapatid. Tumahimik si Kai at pinakinggan ang paligid. Sa una, ang maririnig lang ay ang huni ng mga ibon at ang lagaslas ng mga dahon na tinatangay ng hangin. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, narinig din niya ito. Isang mahinang ungol. Halos hindi marinig, parang isang buntong hininga ng isang taong nahihirapan. Hindi ito galing sa loob ng sementeryo. Ang tunog ay nagmumula sa labas ng pader, sa paanan ng bangin, kung saan walang sino man ang naglalakas loob na pumunta. Nagkatinginan ang magkapatid, ang kanilang mga mata ay parehong nagtatanong. May takot ngunit mayroon ding kuryosidad. Tumingin sila sa direksyon ng tunog patungo sa bangin na nababalot pa rin ng hamog ng umaga. Hindi nila alam na ang mahinang tunog na yon ang babago sa kanilang buhay magpakailanman. Ang takot ay unang naramdaman ni Leo. Isang lamig na gumapang mula sa kanyang mga talampakan paakyat sa kanyang batok. Ang mga kwento ng matatanda sa kanilang lugar ay biglang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, mga kwento tungkol sa mga kaluluwang ligaw na hindi matahimik, mga multong naghahanap ng katarungan sa gilid ng sementeryo. Ngunit ang ungol na kanilang narinig ay hindi tunog ng isang multo. Iyon ay tunog ng sakit, isang tunay at buhay na sakit. Si Kai, na laging mas matapang ang unang kumilos. Humakbang siya palapit sa dulo ng sementeryo, sinisilip ang bangin na natatakpan ng makakapal na damo at baging. May tao yata. Bulong niya, ang kanyang boses ay may halong kaba at pag-aalinlangan. Huwag, Kai. Pigil ni Leo, hinawakan ang laylayan ng damit ng kapatid. Baka mapahamak tayo, sabi ni Lola. Huwag tayong makikialam sa hindi natin kilala. Ngunit isa pang mahinang daing ang kanilang narinig, mas malapit na ngayon at mas desperado. Tila ito isang panawagan na hindi nila kayang talikuran. Nagkatinginan ang magkapatid. Sa mga mata ni Kai ay may determinasyon, sa mga mata ni Leo ay may pag-aalala, ngunit sa ilalim nito ay ang awa na itinuro sa kanila ng kanilang yumaong ina. Paano kung kailangan niya ng tulong? Tanong ni Kai. Paano kung katulad siya ni nanay nung mga huling araw niya? Ang pagbanggit sa kanilang ina ang nagpabago sa lahat. Nawala ang takot sa dibdib ni Leo at napalitan ito ng isang pamilyar na kirot. Naalala niya ang hirap ng kanyang ina, ang mga gabing hindi ito makahinga, at ang kanilang walang magawang panunood. Sige, sabi ni Leo, ang kanyang boses ay mas matatag na. Tingnan natin. Dahan-dahan silang bumaba sa madulas at maputik na bangin, kumakapit sa mga ugat ng puno at matitibay na damo para hindi mahulog. Ang amoy ng basang lupa at nabubulok na dahon ay tumatagos sa kanilang mga ilong. At doon sa ilalim, nakita nila siya. Si Doña Victoria ay halos hindi na makilala. Ang kanyang mamahaling damit ay puno ng putik at punit-punit. Ang kanyang kulay pilak na buhok ay nakakalat sa kanyang mukha, puno ng mga tuyong dahon. Nakahiga siyang nakabaluktot, nanginginig sa ginaw, ang kanyang mukha ay may mga galos at ang isang pisngi ay nagsisimula ng mamaga. Ang tanging palatandaan na siya'y buhay pa ay ang bahagyang pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib at ang singaw na lumalabas mula sa kanyang mga labi sa bawat hirap na paghinga. Natigilan ang dalawang bata. Hindi ito ang kanilang inaasahan. Ito ay mas malala. Para silang nakakita ng isang manikang porselana na basag at itinapon sa basurahan. Lumuhod si Kai sa tabi ng matanda. Aleon, tawag niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ayos lang po ba kayo? Dahan-dahang iminulat ni Victoria ang kanyang mga mata. Sa una, ang kanyang paningin ay malabo, ngunit unti-unti niyang naaninag ang dalawang mukha ng mga bata na nakatingin sa kanya. Wala siyang lakas para magsalita. Isang luha lamang ang gumulong mula sa gilid ng kanyang mata, humalo sa putik sa kanyang pisngi.
Ang tingin na yon, isang tingin ng lubos na kawalan ng pag-asa, ang tumusok sa puso ng kambal. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pag-aalinlangan ay nawala. Hindi na mahalaga kung sino siya o bakit siya naroroon. Ang mahalaga ay kailangan niyang mabuhay. Kailangan natin siyang dalhin kay Lola. Sabi ni Leo, ang kanyang isip ay gumagana na. Pero paano? Ang bigat niya. Sagot ni Kai, tinitingnan ang payat, ngunit buo pa ring katawan ng matanda. Sinubukan nilang buhatin siya. Si Kai sa bandang kilikili at si Leo sa mga binti. Sa unang subok, nadulas sila sa putik at halos mabitawan ang matanda. Isang mahinang ungol ng sakit ang kumawala kay Victoria. Dahan-dahan, sabi ni Leo. Sabay tayo. Sa bilang ng 3. 1, 2, 3. Gamit ang lahat ng kanilang lakas, nagawa nilang iangat si Victoria mula sa lupa. Ang bigat niya ay tila doble para sa kanilang maliliit na katawan. Bawat hakbang paakyat sa bangin ay isang pagsubok. Ang putik ay nagpapadulas sa kanilang mga hubad na paa. Ang kanilang mga braso ay agad nangangalay. Bawat ilang hakbang kailangan nilang huminto para maghabol ng hininga. Ang katawan ng matanda ay walang buhay na nakabitin sa pagitan nila, ang ulo nito ay nakalaylay. Ang daan pauwi na karaniwan ay 10 minuto lang nilang nilalakad ay parang tumagal ng 1 oras. Bawat taong nakakasalubong nila ay napapatingin puno ng pagtataka at paghuhusga. Ngunit walang sino man ang lumapit para mag-alok ng tulong. Ang magkapatid ay nagpatuloy lang, ang kanilang mga muka ay pawisan at determinadong makarating sa kanilang tahanan. Sa wakas, natanaw na nila ang kanilang maliit na bahay na gawa sa kahoy at yero. Ito'y simple at luma, ngunit para sa kanila, ito ang pinakaligtas na lugar sa mundo. Lola, Lola, sigaw ni Kai, habang hirap na hirap pa ring buhat ang matanda. Bumukas ang pinto at lumabas si Lola Remedios, isang babaeng may kulubot na sa mukha, ngunit may mga matang matalas pa rin. Ang kanyang ekspresyon ng pag-aalala ay agad na napalitan ng pagkabigla nang makita ang dala ng kanyang mga apo. Diyos ko, anong nangyari dito? Napasinghap si Lola Remedios na patakip ng bibig. Sino yan? Hindi po namin alam, Lola. Nakita namin siya sa may sementeryo. Kailangan niya ng tulong. Paliwanag ni Kai, hingal na hingal. Ang pag-aalangan sa mukha ni Lola Remedios ay tumagal lamang ng 1 segundo. Ang kanyang pananampalataya at likas na kabutihan ay nanaig. Ipasok niyo siya, dali, ipasok niyo. Maingat nilang inihiga si Doña Victoria sa papag ang kaisa-isang higaan sa kanilang maliit na sala. Agad na kumilos si Lola Remedios. Kumuha siya ng isang palangganang may maligamgam na tubig at malinis na basahan. Habang hinuhubaran nila ang matanda ng maruruming damit, para palitan, nakita nila ang mga pasa na nagsisimula ng mangitim sa kanyang mga braso at tagiliran. Hindi ito simpleng pagkahulog, may nanakit sa kanya. Dahan-dahan at buong ingat na pinunasan ni Lola Remedios ang putik sa mukha at katawan ni Victoria. Ang kanyang mga kamay ay magaspang dahil sa taon ng pagtatrabaho, ngunit ang kanyang paghawak ay puno ng lambing at awa. Sa pagdampi ng maligamgam na tubig sa kanyang noo, nagsimulang magkamalay si Victoria. Ang kanyang mga mata ay bahagyang bumukas, ngunit ang kanyang isipan ay wala pa sa kasalukuyan. Nasa gitna pa rin siya ng bangungot ng nakaraang gabi. Daniel! Bulong niya, ang kanyang boses ay basag at halos hindi marinig. Bakit, anak? Bakit? Napatigil sa pagpupuna si Lola Remedios. Ang basahan sa kanyang kamay ay nanatiling nakalapat sa noo ng matanda. Tumingin siya sa mga pasa sa mamahaling relos na suot pa rin nito sa kabila ng lahat. At ngayon, sa pangalang binanggit nito na may kasamang tanong na puno ng sakit. Ang kanyang noo ay kumunot. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang pinagdugtong-dugtong niya ang lahat. Hindi ito biktima ng isang ordinaryong pagnanakaw. Ang babaeng ito
na mayaman at halatang galing sa mataas na lipunan ay hindi basta na lamang inatake. May isang kwento ng pagkakanulo sa likod ng kanyang mga sugat, isang kwentong mas madilim pa kaysa sa putik na bumalot sa kanya. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang kanyang mga apo ang nakatagpo sa kanya na naglagay sa kanilang munting pamilya sa gitna ng isang panganib na hindi pa nila lubos na nauunawaan. Habang nananatiling ligtas si Doña Victoria sa loob ng munting tahanan ni na Lola Remedios, sa kabilang panig ng bayan ay isang magarang mansyon ang nababalot ng huwad na pagdadalamhati. Ang mansyon ng mga De Leon ay nagliliwanag bawat kanto, ay malinis at amoy mamahaling pabango, ngunit sa loob nito ay nanahan ang isang madilim na sikreto. Si Daniel De Leon ay nakatayo sa harap ng malaking bintana, nakatingin sa malawak na garden na dati paboritong tambayan ng kanyang ina. Hawak niya ang isang baso ng alak, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Bawat tunog ng telepono o pagbukas ng pinto ay nagpapakaba sa kanya. "Masyado kang halata, Daniel," malamig na sabi ni Christine habang dahan-dahang bumababa sa hagdanan. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na damit. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit walang bahid ng pagsisisi. "Ayusin mo ang mukha mo. Dadating na ang mga pulis para sa statement natin." "Christine, paano kung may nakakita? Paano kung buhay pa siya?" Mahinang tanong ni Daniel. Ang boses ay puno ng takot. Mabilis na lumapit si Christine at hinawakan ng mahigpit ang panga ng asawa. Wala siyang matatakbuhan sa gitna ng bagyo sa ganoong edad. At kahit mabuhay man siya, sino ang maniniwala sa isang matandang ulyanin? Tayo ang pamilya niya. Tayo ang may kontrol sa lahat ng papeles niya. Isipin mo ang kumpanya, Daniel. Isipin mo ang yaman na mapupunta sa atin sa halip na itapon lang niya sa charity. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang opisyal ng pulisya. Agad na nagbago ang anyo ni Christine. Ang matigas na mukha ay biglang napalitan ng lungkot. Ang mga mata ay naging mapungay at tila anumang sandali ay luluha. "Officer, salamat sa pagdating niyo," sabi ni Christine. Ang boses ay nanginginig sa pag-aalala. "Wala pa rin po ba kayong balita kay Mama?" Sabi ko naman sa kanya, huwag siyang lalabas ng mag-isa dahil malala na ang kanyang pagiging makalimutin. Pero sadyang matigas ang ulo niya. Nagsimulang sumulat ang pulis sa kanyang notebook. "Sinuyod na namin ang mga ospital, ma'am. Wala pang report. Itutuloy namin ang paghahanap sa mga karatig bayan." Habang nagaganap ang huwad na eksenang ito, sa mansyon sa maliit na bahay ni na Lola Remedios, nagsisimulang magising ang katotohanan. Dahan-dahang iminulat ni Doña Victoria ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, mula nang siya ay iligtas ang kanyang paningin, ay malinaw na. Nakita niya ang mababang kisame na gawa sa yero at mga dingding na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy. Amoy kape at tuyong isda. Ang hangin, isang amoy na napakalayo sa kanyang kinagisnan. "Nasaan ako?" bulong niya. Agad na lumapit si Lola Remedios, dala ang isang mangkok ng mainit na lugaw. "Nasa ligtas kayong lugar, Ale. Ang mga apo ko ang nakakita sa inyo." Malapit sa sementeryo, napatingin si Victoria sa dalawang batang lalaki na nakasilip sa pintuan, sina Kai at Leo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng inosenteng pag-aalala. Biglang bumalik ang alaala ng nakaraang gabi, ang ulan ng pagpunit sa testamento, at ang malamig na mga mata ng kanyang anak. "Ang anak ko." Nanginginig na, sabi ni Victoria. Ang kanyang mga kamay ay kumapit sa kumot na luma, ngunit malinis. Itinapon niya ako. Gusto nila akong mamatay. Nanlamig ang dugo ni Lola Remedios sa narinig. Bagamat may hinala na siya, ang kumpirmasyon mula mismo sa biktima ay nakakasindak. Bakit nila gagawin yon sa sarili nilang dugo? Dahil sa pera? Sagot ni Victoria, may pait sa bawat salita. Ayaw nilang mapunta sa iba ang kayamanan. Akala nila ay tapos na ang lahat.
Huwag po kayong mag-alala, sabi ni Kai, biglang pumasok sa loob. Hindi po namin hahayaang mahanap nila kayo rito. Ngunit ang katahimikan ng kanilang taguan ay hindi magtatagal. Sa labas ng bahay isang anino, ang kanina pa, paligid-ligid. Si Aling Jacinta, ang kapitbahay na kilala sa pagiging talamak na tsismosa, ay nakasilip sa pagitan ng mga kawayan ng bakod. Nakita ni Jacinta ang ginagawa ni Lola Remedios kanina, ang paglalaban ng isang damit na gawa sa sutla, isang damit na halatang nagkakahalaga ng libo-libo. Nakita rin niya ang mga bata na may dalang mga gamot na binili sa botika na hindi karaniwang binibili ng mga dukha. Anong itinatago ni na Remedios? Bulong ni Jacinta sa sarili, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa mali siya. Isang mayamang matanda sa loob ng kanilang barong-barong. Baka naman dinukot nila yan para makahingi ng ransom. Agad na lumakad palayo si Jacinta. Bit-bit ang isang balitang alam niyang mabilis nakakalat sa buong baryo. Sa loob ng bahay isang kakaibang pakiramdam ang dumapo kay Leo. Tumingin siya sa bintana at nakita ang pag-alis ni Aling Jacinta. Lumingon siya sa kanyang lola. Lola, nakita po tayo ni Aling Jacinta. Baka kung ano ang sabihin niya sa iba. Hinawakan ni Lola Remedios ang kanyang krus sa leeg at bumuntong hininga. Alam niya ang panganib ng mga tsismis sa isang maliit na bayan. Ang kabutihang ginawa nila ay maaari nilang ikapahamak sa isang kurap lang. Diyos ko, gabayan niyo po kami, bulong ni Remedios. Tumingin si Victoria sa pamilyang nagligtas sa kanya. Nakita niya ang kahirapan sa kanilang paligid, ngunit nakita rin niya ang katapatan na wala sa kanyang sariling mansyon. Patawarin niyo ako, sabi ni Victoria. Dahil sa akin nalalagay kayo sa panganib. Hindi po alis, sagot ni Leo, nang may kapanatagan. Sabi po ni nanay ang paggawa ng tama ay laging may kalakip na pagsubok, pero mas masama po ang tumalikod kapag may nangangailangan. Ang mga salita ng bata ay tila isang liwanag sa madilim na puso ni Victoria. Ngunit sa labas ang kadiliman ay nagsisimula ng gumapang. Ang kasinungalingan ni na Daniel at Christine sa mansyon at ang malisya ni Jacinta sa kalsada ay unti-unti nang nagtatagpo na parang isang malaking alon na handang lumamon sa munting tahanan ni na Remedios. Ang tsismis sa isang maliit na komunidad ay parang apoy sa tuyong damo, mabilis kumalat, mahirap patayin at walang iniiwang buo sa kanyang daraanan. Ang kwentong sinimulan ni Aling Jacinta ay nagbago ng anyo sa bawat bibig na nagpasa nito. Mula sa simpleng hinala ito ay naging isang buong kwento ng pandurukot at pagtatago. Kinabukasan naramdaman agad ni na Lola Remedios ang pagbabago. Nang siya ay mamalengke ang dating tindera ng isda na laging nagbibigay sa kanya ng tawad ay biglang naging malamig ang pakikitungo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-usisa at pagdududa. 1 kilo ng galunggong alingsela, sabi ni Remedios, sinubukang ngumiti gaya ng dati. Sakto ang bayad, Remedios. Maikling sagot ng tindera, hindi man lang siya tinitingnan sa mata. Sa daan pa uwi narinig ni Lola Remedios ang mga bulungan. Ang mga kapitbahay na dati bumabati sa kanya ay biglang tumatahimik o umiiwas ng tingin pagdaan niya. Ang mga salita ay hindi malinaw, ngunit ang mensahe ay malinaw na malinaw. May itinatago sila. Mayaman daw. Baka tinatakot nila. Ang pinakamasakit ay ang epekto nito sa kanyang mga apo. Hapon na nang umuwing umiiyak si Kai. Ang kanyang damit ay may kaunting dumi at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Sa likod niya ay si Leo tahimik, ngunit baka sa mukha ang lungkot. Anong nangyari mga apo ko? Nag-aalalang tanong ni Lola Remedios. Tinukso po nila kami, Lola. Sumbong ni Kai, ang boses ay garalgal dahil sa pigil na galit. Sabi nila, magnanakaw daw tayo. Kidnapper daw. Itinulak ako ni Berto, kaya gumanti ako. Kay sinabi ko nang huwag kang papatol.
Mahinang sabi ni Leo. Paano ako hindi papatol, Leo? Hahayaan ko na lang na laitin nila tayo. Sigaw ni Kai. Humarap siya sa kanyang lola. Lola, bakit kailangan nating tiisin to? Tumutulong lang naman tayo, di ba? Niyakap ni Lola Remedios ang dalawang bata. Masakit para sa kanya na makitang nasasaktan ng mga apo niya dahil sa isang bagay na dapat sana'y ikinararangal. Ang paggawa ng tama ay hindi laging madali, apo. Minsan, ito pa ang pinakamahirap. Sa loob ng silid nakaupo si Doña Victoria sa gilid ng papag nakikinig sa lahat. Bawat salita ng panunokso sa mga bata ay parang punyal na tumatarak sa kanyang puso. Ang kahihiyan na naramdaman niya noong siya'y itinapon ay walang-wala kumpara sa bigat ng pagkakasala na nararamdaman niya ngayon. Dahil sa kanya ang inosenteng pamilyang ito ay nagdurusa. Gabi na nang lumabas siya sa silid, nakita niya si Lola Remedios na nagdarasal sa harap ng maliit na altar. Dahan-dahan siyang lumapit. Remedios, pasensya na, basag ang boses ni Victoria. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Aalis na lang ako. Hahanap ako ng ibang matutuluyan para hindi na kayo madamay. Umiling si Lola Remedios, hindi inaalis ang tingin sa imahen ng mahal na birhen. At saan ka pupunta sa daan, kung saan ka nila hahanapin at tatapusin ang kanilang sinimulan? Hindi. Nangako ako sa Diyos na aalagaan kita. Ang pagsubok na ito ay para sa ating lahat. Ngunit kinabukasan lalong lumala ang sitwasyon. May mga batong ibinato sa kanilang bubong na yero sa kalagitnaan ng gabi. Isang umaga nakita nilang sinulatan ng magnanakaw ang kanilang bakod na kawayan. Ang takot ay nagsimula ng maging pisikal. Hindi na nakatiis si Lola Remedios. Sa kanyang paglabas para mag-igib ng tubig, nakita niya si Aling Jacinta sa kanyang maliit na tindahan na papaligiran ng iba pang mga tsismosa at halatang sila ang pinag-uusapan. Sa halip na umiwas nilapitan sila ni Lola Remedios. Ang kanyang paglakad ay marahan ngunit may bigat. Natahimik ang lahat nang makita siyang papalapit. Tumayo si Lola Remedios sa harap ni Jacinta. Hindi siya sumigaw. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may diin na parang bakal. Jacinta, sabi niya, alam kong ikaw ang nagsimula ng lahat ng kwentong ito. Nagkunwaring nasaktan si Jacinta. Aba, anong sinasabi mo, Remedios? Nag-aalala lang naman ako para sa inyo. Baka mapahamak kayo sa ginagawa ninyo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Remedios. May mga salitang mas masahol pa sa lason, Jacinta. At tandaan mo ang lason minsan bumabalik sa kung sino ang naghahasik. Tumingin siya sa mga babaeng nakapaligid. Lahat tayo dito ay mahirap. Lahat tayo ay may pinagdadaanan. Akala ko ba dapat tayong magtulungan? O mas masaya para sa inyo na makitang may isa sa ating bumabagsak? Walang nakasagot. Ang mga tingin na puno ng paghuhusga ay napalitan ng hiya. Maging si Jacinta ay hindi nakapagsalita, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa pagkabigla. Tumalikod na si Lola Remedios at naglakad pa uwi dala-dala ang bigat ng kanilang sitwasyon. Ngunit may kaunting gaan sa dibdib dahil naipagtanggol niya ang kanilang dignidad. Ngunit ang lason ay nakakalat na. Ang kwento tungkol sa isang mayamang matandang bihag sa barong-barong ay umabot sa mga tenga ng isang trabahador sa pier na pamangkin ng hardinero ng isang kaibigan ng pamilya De Leon. Hindi nagtagal ang balita ay nakarating na rin sa mansyon. Nakatayo si Christine sa kanyang beranda, hawak ang telepono habang kausap ang kanyang impormante. Nang ibaba niya ang telepono, isang mabagal at malupit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang ngiting iyon ay mas nakakatakot pa kaysa sa kanyang mga sigaw. Daniel, tawag niya sa asawa na nasa loob. Lumabas si Daniel, ang mukha ay gusot pa rin sa pag-aalala. Bakit? Nahanap ko na siya. Sabi ni Christine, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa tagumpay at galit. Ang walang utang na loob na matanda.
nagtatago sa isang pugad ng mga daga. Humarap siya sa asawa, ang kanyang muka ay determinadong determinado. Kung ayaw niyang bumalik ng maayos, pupuntahan ko siya. Ipapaalala ko sa kanya kung sino ang tunay niyang pamilya at ipapakita ko sa mga pulubing iyon kung ano ang mangyayari kapag kinalaban nila ang isang De Leon. Ang pagdating ni Christine sa kanilang lugar ay parang isang masamang panaginip na biglang nagkatotoo. Isang itim at kumikinang na SUV ang marahang pumasok sa makitid na eskinita. Ang mga gulong nito ay hirap na umiwas sa mga lubak at putik. Huminto ito sa tapat ng bahay ni na Lola Remedios at ang marangyang sasakyan ay tila isang alien na napadpad sa isang dayuhang planeta. Ang mga kapitbahay ay nagsilabasan sa kani-kanilang mga bintana. Ang mga bulungan ay biglang humina at napalitan ng tahimik na panunood. Si Aling Jacinta mula sa kanyang tindahan ay nanlalaki ang mga mata, hindi makapaniwala na ang kanyang tsismis ay nagbunga ng ganitong eksena. Sa loob ng bahay narinig ni Kai at Leo ang paghinto ng sasakyan. Sumilip si Kai sa siwang ng bintana. Lola, nanginginig niyang tawag. May kotse, itim, mayaman. Nanigas si Lola Remedios. Alam niya kung sino iyon. Tumingin siya kay Doña Victoria na biglang namutla na parang papel. Ang panginginig ng mga kamay nito ay bumalik mas malala pa kaysa dati. Dito lang kayo sa loob, mahinahon, ngunit matatag na utos ni Remedios sa kanyang mga apo at kay Victoria. Ano man ang mangyari, huwag kayong lalabas. Humugot siya ng malalim na hininga, ipinasa Diyos ang lahat, at dahan-dahang binuksan ang pinto. Bumaba si Christine mula sa SUV. Nakasuot siya ng isang puting-puting bestida na tila nang iinsulto sa karumihan ng paligid. Ang kanyang mamahaling stiletto heels ay bahagyang lumubog sa putik na nagdulot ng pagkunot ng kanyang noo. Sa likod niya ay bumaba ang isang malaking lalaki na nakasuot ng barong, ang kanilang driver at bodyguard. Tinaasan niya ng kilay, si Lola Remedios tinitingnan ito mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. Ikaw ba si Remedios, no? Tanong niya, ang boses ay puno ng pagmamataas. Ako nga, sagot ni Remedios, hindi nagpatinag sa mapanuring tingin ng babae. Ano ang maipaglilingkod ko sa inyo, Senyora? Isang mapaklang na ngiti ang sumilay sa labi ni Christine. Nandito ako para sunduin ang biyanan ko, si Victoria de Leon. Alam kong nandito siya. Itinatago ninyo siya. Hindi namin siya itinatago. Inaalagaan namin siya. Mariing pagtatama ni Remedios. Tumawa si Christine, isang tawang walang kagalakan. Inaalagaan o kinukulong para makahingi ng pera. Huwag na tayong maglokohan, matanda. Alam ko ang estilo ng mga taong tulad ninyo. Nakakita lang ng kaunting pagkakataon, kakagatin agad. Sa loob ng bahay naririnig ni Victoria ang lahat. Bawat salita ni Christine ay parang sampal. Gusto niyang lumabas at sumigaw, ngunit ang takot ay tila pumipigil sa kanyang mga paa. Sa labas hindi natinag si Remedios. Wala kaming hinihinging pera sa inyo. Ang pagtulong sa kapwa ay hindi binabayaran. Talaga ba? Sabi ni Christine, at dahan-dahan siyang naglakad palapit, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Kung ganon, nasaan siya? Ilabas mo siya ngayon din. Wala siyang sakit para ilabas. Matigas na sagot ni Remedios, nakaharang sa pintuan. Nagpapahinga siya. Ang pasensya ni Christine ay tuluyan ng naubos. Wala kang karapatang pigilan ako. Pamilya niya ako. Kayo ano niya kayo? Mga pulubi lang na gustong magsamantala. Kasabay ng kanyang sigaw, may idinukot siya mula sa kanyang mamahaling bag. Isang makapal na bugkos ng tig-1,000 piso. Inihagis niya ito sa paanan ni Lola Remedios. Ang pera ay kumalat sa maputik na lupa. Ayan, sigaw ni Christine, sapat na para marinig ng lahat ng nakikinig na kapitbahay. Iyan ba ang gusto ninyo? Kunin ninyo yan at lumayo na kayo sa pamilya namin. Huwag na kayong magpapakita pa.
Nakatitig lamang si Lola Remedios sa perang nakakalat sa lupa. Ang simbolo ng lahat ng kasakiman at kalupitan ng mundo. Ang perang naging dahilan kung bakit halos mamatay ang isang ina sa kamay ng sarili niyang mga anak. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan siyang tumalikod at pumasok sa loob ng bahay. Akala ni Christine ay nanalo na siya. Isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mukha. Ngunit paglabas ni Lola Remedios, hindi pera ang dala niya. Dala niya ang isang maliit na batya. Ang batyang pinagbanlawan niya ng mga gulay para sa kanilang pananghalian kanina. Ang tubig ay malabo, may mga lumulutang na tangkay ng kangkong at piraso ng lupa. Walang babala. Walang salita. Sa harap ng lahat ng nanonood, sa harap ng nagtatakang bodyguard at sa harap ng nagulat na si Christine, ibinuhos ni Lola Remedios ang buong laman ng batya sa babae. Isang malakas na splash ang umalingaw-ngaw. Ang malabong tubig kasama ang lahat ng dumi nito ay dumaloy mula sa perpektong ayos na buhok ni Christine, pababa sa kanyang mukha na may mamahaling makeup hanggang sa kanyang puting-puting bestida na ngayon ay may mantsa ng lupa at gulay. Napatanga si Christine, hindi siya makapaniwala sa nangyari. Ang amoy ng maruming tubig ay tumatagos sa kanyang ilong. Ang lamig at lagkit nito ay gumagapang sa kanyang balat. Tahimik ang buong paligid. Maging ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip. At pagkatapos, isang hiyaw ang kumawala sa mga labi ni Christine. Isang hiyaw na puno ng galit, kahihiyan at pagbabanta. Walang hiya, kahayop ka. Ang pera ay nabibili ang lahat, senyora. Mahinahong sabi ni Lola Remedios habang hawak pa rin ang walang lamang batya. Pero hindi nito kayang bilhin ang dignidad at lalong hindi nito kayang linisin ang kasamaang nasa puso mo. Nanginginig sa galit, itinuro ni Christine si Remedios. Hindi pa tayo tapos. Tandaan mo to. Pagsisisihan ninyo ang ginawa ninyong to, sisirain ko kayo. Lahat kayo. Mabilis siyang tumalikod at padabog na pumasok sa kanyang SUV. Ang bodyguard na nataranta rin ay sumunod agad. Mabilis na pinaandar ang sasakyan at humarurot paalis. Nag-iwan ng alikabok at amoy ng galit sa hangin. Naiwan si Lola Remedios na nakatayo roon, ang kanyang puso ay malakas na kumakabog, ngunit ang kanyang ulo ay taas noo. Sa likod niya dahan-dahang bumukas ang pinto. Lumabas si Doña Victoria kasama sina Kai at Leo. Nakita ni Victoria ang basang putik sa lupa kung saan siya ibinuhusan at ang perang nakakalat pa rin na parang basura. Tumingin siya kay Remedios, ang babaeng walang takot na ipinagtanggol siya. Sa mga mata ni Victoria, hindi na awa ang nakikita niya para sa sarili. Ito ay napalitan ng isang bagong damdamin, ang ningas ng paglaban. Pagkaalis ng marangyang SUV, ang eskinita ay binalot ng isang kakaibang katahimikan. Ang mga kapitbahay na kanina'y tahimik na nanonood ay nagsimula nang magbulungan, ngunit ngayon ang tono ay iba na. Ang dating paghuhusga ay napalitan ng paghanga at kaunting takot. Nakita nila ang tapang ni Lola Remedios. Nakita nila ang arogansya ni Christine. Ang panig ay nagsisimula ng maging malinaw. Ngunit sa loob ng munting bahay ang pakiramdam ay hindi tagumpay kundi pangamba. Isinara ni Lola Remedios ang pinto at sumandal dito, ang kanyang mga tuhod ay tila nanlalambot. Ang adrenaline mula sa komprontasyon ay unti-unting nawawala at ang naiiwan ay ang malamig na katotohanan ng banta ni Christine. Sisirain ko kayo, lahat kayo. Si Doña Victoria ay nakatayo sa gitna ng sala, nakatingin sa kawalan. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng matinding kalungkutan at pagkakasala. Ang tapang na sandali niyang naramdaman ay nilamon ng isang malaking alon ng hiya. Ang babaeng nagtanggol sa kanya ay isang estranghero. Ang babaeng nagtapon sa kanya sa putik ay kadugo ng kanyang mga apo. Kasalanan ko to. Bulong ni Victoria, ang boses ay basag. Lahat ng ito, kasalanan ko. Hindi po, Doña Victoria. Sabi ni Leo, lumapit at hinawakan ang kamay ng matanda. Ang kanyang paghawak ay maliit.
ngunit puno ng katiyakan. Wala po kayong kasalanan. Pero dahil sa akin napahamak kayo, sabi ni Victoria, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Tingnan ninyo ang nangyari. Ang babaeng yon, hindi iyon titigil. Gagamitin niya ang lahat ng pera at kapangyarihan nila para saktan kayo, para paalisin kayo dito, para kunin ang lahat sa inyo. At ano ang meron kayo? Wala. Dahil sa akin. Hindi siya makatingin sa mga mata ni Lola Remedios. Ang bigat ng pagtulong na ibinigay sa kanya ng pamilyang ito ay parang isang malaking bato na dumadagan sa kanyang dibdib. Sa buong buhay niya, siya ang laging nagbibigay, ang laging may kapangyarihan. Ngayon, siya ang tinutulungan at ang tulong na ito ay may kapalit na panganib para sa mga tumutulong. Mas mabuti pang sumama na lang ako sa kanya kanina. Dagdag pa niya ang boses ay halos pabulong na lang. O mas mabuting hindi niyo na lang ako natagpuan. Mas mabuting namatay na lang ako sa bangin na yon. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Sigaw ni Kai, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at sakit sa narinig. Lumapit siya sa matanda. Hindi po kayo pabigat at hindi po kami natatakot. Ngunit alam ng lahat na hindi yon totoo. Ang takot ay naroon gumagapang sa bawat sulok ng kanilang maliit na bahay. Hindi na nakatiis si Victoria. Pumasok siya sa maliit na silid at naupo sa papag. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad at humagulgol isang iyak na matagal na niyang pinigilan. Umiyak siya para sa pagkakanulo ng kanyang anak, para sa kasamaan ng kanyang manugang, ngunit higit sa lahat, umiyak siya para sa pamilyang idinadamay niya sa kanyang miserable at mapanganib na buhay. Nagkatinginan sina Lola Remedios at ang kambal. Iniwan muna nila ang matanda para ilabas ang kanyang sama ng loob. Maya-maya pumasok ang kambal sa silid. Dala-dala ni Leo ang isang basong tubig. Dala naman ni Kai ang isang luma at kupas na larawan. Naupo sila sa magkabilang gilid ni Victoria. Inabot ni Leo ang tubig. Inom po muna kayo. Tinanggap ni Victoria ang baso, ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Pagkatapos ipinakita ni Kai ang larawan. Ito ay larawan ng isang magandang babae na may matamis na ngiti ang kanilang ina. Siya po si nanay, sabi ni Kai. Noong nabubuhay pa po siya, marami rin po kaming problema. Minsan wala po kaming makain, minsan tinutukso rin po kami. Pero sabi niya, hindi raw po kami dapat sumuko. Sabi niya po. Dugtong ni Leo ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw. Ang pamilya ay hindi lang daw po sa dugo. Nasa puso raw po yan. At kapag naging pamilya mo na ang isang tao, hindi mo na siya iiwanan kahit gaano pa kahirap. Tumingin si Victoria mula sa larawan patungo sa mga mukha ng dalawang bata. Nakita niya sa kanilang mga mata ang sinseridad, ang katatagan, at ang isang uri ng pagmamahal na matagal na niyang hindi naramdaman. Kaya po hindi namin kayo iiwanan, Doña Victoria, sabi ni Kai nang may diin, dahil sa amin pamilya na po kayo. Ang mga simpleng salitang iyon na nagmula sa dalawang batang halos walang anuman sa buhay ang gumuho sa pader ng desperasyon na bumabalot sa puso ni Victoria. Itinuro sa kanya ng mga batang ito ang isang bagay na nakalimutan na niya ang pag-asa. Dahan-dahan niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Ang pag-iyak niya ay nahinto. Ang kanyang likod na kanina'y nakukuba sa bigat ng pagkakasala ay dahan-dahang tumuwid. Isang bagong apoy ang nagsimulang mag-alab sa kanyang kalooban. Hindi na siya ang Doña Victoria na biktima. Hindi na siya ang matandang naghihintay na lang ng kanyang katapusan. Kung lalaban ang pamilyang ito, para sa kanya, lalaban din siya hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa kanila. Hindi na siya tatakas. Hindi na siya magtatago. Haharapin niya ang kanyang mga kaaway. Lumabas siya ng silid at hinarap si Lola Remedios. Ang kanyang mga mata, kahit pa namumugto, ay may bagong liwanag. Remedios, sabi niya, ang kanyang boses
ay matatag na ngayon. Hindi na tayo maghihintay na sila ang sumugod. Kailangan nating humingi ng tulong. Kailangan nating ipaalam sa mundo ang katotohanan. Tumango si Lola Remedios, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Saan tayo magsisimula? Sa simbahan, sagot ni Victoria. Kay Padre Francisco, makikinig siya. Kailangang may makinig. Kinabukasan habang naghahanda silang umalis, sumilip si Leo sa bintana. Ang kanyang muka ay biglang nabalot ng kaba. Lola ang tawag niya. May sasakyan na naman po sa kanto. Hindi po yung itim. Iba po. Pero nakatingin po dito. Nagtago sila at sumilip. Isang lumang kotse ang nakaparada sa dulo ng eskinita. Sa loob may dalawang lalaking hindi nila kilala, ngunit ang kanilang mga mata ay nakatuon sa kanilang bahay. Ang banta ni Christine ay hindi pala biro. Nagsisimula na silang bantayan. Ang paglabas nila sa bahay ay hindi na magiging simple. Nagsisimula na ang tunay na laban. Ang presensya ng kotseng nagbabantay sa kanto ay nagdulot ng isang mabigat na kumot ng tensyon sa loob ng bahay. Bawat anino na gumagalaw, bawat tunog ng sasakyan na dumaraan ay nagpapakaba sa kanilang mga dibdib. Ang kanilang munting tahanan, na dati isang kanlungan, ay tila naging isang kulungan. Paano tayo lalabas? Tanong ni Kai, ang kanyang boses ay pabulong habang nakasilip sa siwang ng bintana. Nakatingin talaga sila dito, Lola. Nag-isip ng malalim si Lola Remedios. Alam niyang hindi sila maaaring manatili roon magpakailanman. Bawat araw na lumilipas ay nagbibigay ng mas maraming oras kina Christine para manipulahin ang sitwasyon, para gumawa ng mga pekeng dokumento at para isara ang lahat ng posibleng daan para kay Victoria. May isa pang daan, sabi ni Remedios. Sa likod bahay, dadaan tayo sa mga bakuran ng mga kapitbahay hanggang makalabas tayo sa kabilang kalye. Kailangan nating maging maingat at mabilis. Ang plano ay simple, ngunit mapanganib. Nagsuot si Doña Victoria ng isang lumang bestida at balabal ni Lola Remedios para itago ang kanyang pagkatao. Ang kanyang mamahaling sapatos ay pinalitan ng isang pares ng lumang tsitsinelas. Habang isinusuot niya ang mga ito, naramdaman niya ang bigat ng kanyang sitwasyon mula sa isang donya na naglalakad sa malalambot na carpet ngayon ay isa siyang pugante na tatakas sa sarili niyang anino. Kay Leo, sabi ni Remedios sa mga apo, mauna kayo. Tingnan ninyo kung may tao. Kapag ligtas, bigyan ninyo ako ng senyas. Tumango ang magkapatid, ang kanilang mga mukha ay seryoso. Ito ay hindi na laro. Ito ay totoong buhay. Isa-isa silang lumabas sa maliit na pintuan sa likod. Maingat silang naglakad sa makikitid na daanan sa pagitan ng mga bahay na parang mga anino sa sikat ng araw. Nagtago sila sa likod ng mga labahan at mga tangke ng tubig. Ang ilang kapitbahay ay nakakita sa kanila, ngunit walang nagsalita. Ang eksena kahapon, kasama si Christine ay nag-iwan ng malinaw na mensahe. May panganib na umiikot sa pamilya ni Remedios at mas mabuting huwag makialam. Nang makalabas sila sa kabilang kalye, sumakay sila sa isang tricycle na maghahatid sa kanila sa simbahan. Sa buong biyahe si Victoria ay nakayuko, ang kanyang puso ay malakas na kumakabog sa bawat sasakyang nakakasabay nila. Ang simbahan ng San Gabriel ay isang luma, ngunit matatag na gusali na gawa sa bato. Ang malaking pinto nito na gawa sa kahoy ay tila isang pangako ng santuwaryo. Pagpasok nila, ang init ng araw ay napalitan ng malamig at tahimik na hangin sa loob. Ang amoy ng kandila at lumang kahoy ay nagbigay ng kaunting kapayapaan sa kanilang mga nag-aalalang puso. Natagpuan nila si Padre Francisco na nag-aayos ng mga bulaklak sa altar. Isa siyang matandang pari na may mabait na muka at mga matang nakakita na ng maraming kwento ng buhay. Lola Remedios, mga bata. Bati niya ng may ngiti. Ngunit nang makita niya ang babaeng kasama nila at ang tensyon sa kanilang mga muka, ang kanyang ngiti
ay napalitan ng pag-aalala. Anong nangyari? May problema ba? Padre, nagsimula si Remedios. Kailangan po namin ng tulong ninyo. Dinala sila ng pari sa kanyang maliit na opisina sa likod ng simbahan. Doon sa unang pagkakataon, ikinuwento ni Doña Victoria ang lahat. Mula sa pagpilit sa kanya na pirmahan ang mga papeles sa marahas na pagtatapon sa kanya sa bangin hanggang sa pagdating ni Christine sa bahay ni Remedios. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit habang nagpapatuloy siya ito, ay nagiging matatag puno ng sakit, ngunit may determinasyon. Si Padre Francisco ay nakinig ng walang pagputol. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa ibabaw ng kanyang mesa. Tinitingnan niya ang mga mata ni Victoria, ang mga mata ng isang ina na sinaktan ng sariling anak. Tinitingnan niya ang mga pasa na bahagya pa ring nakikita sa braso nito at tinitingnan niya ang dalawang bata na tahimik na nakaupo sa tabi ng matanda na parang mga maliliit na bantay. Nang matapos magsalita si Victoria, isang mahabang katahimikan ang namayani. Ito ay isang napakabigat na paratang Doña Victoria, sabi ng pari. Sa wakas ang kanyang boses ay malumanay ngunit seryoso. Ang iyong anak, kilala ko siya, si Daniel. Malaki ang donasyon nila sa simbahan tuwing Pasko. Tila imposible na magawa niya ang isang bagay na ganito kasama. Isang malamig na kirot ang naramdaman ni Victoria. Ang pagdududa, ang unang pader na kailangan niyang gibain. Padre Pera ang nagpabago sa kanya. Ang asawa niya. Sabi ni Victoria, ang kanyang boses ay nagmamakaawa. Alam ko po kung ano ang nakita at narinig ninyo sa kanila. Iyon ang imaheng gusto nilang ipakita sa mundo. Ngunit sa likod ng mga ngiti at donasyon, mayroong kasakima. Tumingin si Padre Francisco kay Lola Remedios. At ikaw, Remedios, pinapatotohanan mo ang lahat ng ito. Bawat salita po, Padre. Matatag na sagot ni Remedios. Nakita ko po ang mga sugat niya. Narinig ko po ang mga panlalait ng kanyang manugang. Tumingin ang pari sa kambal. At kayo mga anak. Totoo po lahat. Sabi ni Kai, ang kanyang boses ay mas malakas kaysa sa inaasahan. Kami po ang nakakita sa kanya sa putikan. Muntik na po siyang mamatay. Ang sinseridad sa boses ng mga bata, ang katatagan sa paninindigan ni Remedios, at ang hilaw na sakit sa mga mata ni Victoria. Ang kombinasyong yon ang unti-unting nagtanggal sa pagdududa sa puso ni Padre Francisco. Nakita niya na hindi ito kwento ng isang matandang nalilito. Ito ay kwento ng isang malupit na katotohanan. Bumuntong hininga ang pari at tumayo. Lumakad siya patungo sa bintana. Ang hustisya ng tao ay komplikado at madalas ay pabor sa mayayaman at makapangyarihan. Hindi sapat ang salita laban sa salita. Kaya nga po kami lumapit sa inyo, Padre. Sabi ni Victoria. Wala na po kaming ibang malalapitan. Tumango si Padre Francisco. Mayroon akong isang kaibigan, sabi niya. Siya ang hepe ng pulisya dito sa ating bayan, si Chief Inspector Ramos. Isang taong matuwid minsan ay masyadong strikto pero may prinsipyo. Hindi siya nabibili ng pera. Kinuha niya ang telepono sa kanyang mesa at nagdial. Habang naghihintay na may sumagot, tumingin siya sa kanila. Pero kailangan ninyong malaman si Inspector Ramos ay naniniwala sa ebidensya, hindi sa sentimiento. Kailangan ninyong maging handa. Hello, Inspector Ramos. Sabi ng pari sa telepono. Si Father Francisco ito. Oo, mabuti naman ako. Mayroon lang sana akong ipapakilala sa'yo. Isang kaso na napakasilan. Sige, hihintayin ka namin. Ibinaba niya ang telepono. Papunta na siya rito. Sa paghihintay, ang katahimikan sa opisina ay halos nakakabingi. Alam nilang lahat na ang pagdating ng hepe ng pulisya ang magiging simula ng isang bagong yugto sa kanilang laban. Ngunit ang tanong ay nananatili. Maniniwala ba ang batas sa kwento ng isang matandang itinapon, isang matandang maralita, at dalawang batang musmos
laban sa isang pamilyang mayaman respetado at kayang gawin ang lahat para pagtakpan ang kanilang kasalanan. Si Chief Inspector Arturo Ramos ay isang lalaking tila inukit mula sa bato. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay matalas na parang agila, at ang kanyang tindig ay nagpapahiwatig ng awtoridad na hindi matitinag. Nang pumasok siya sa opisina ni Padre Francisco, dala niya ang bigat ng batas. Pinakinggan niya ang kwento ni Doña Victoria nang walang kaimik-imik. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa mukha ng matanda na para bang sinusuri ang bawat salita, bawat galaw, bawat kislap ng emosyon. Pagkatapos, kinausap niya si Lola Remedios at ang kambal. Isang napakabigat na akusasyon. Sabi ni Ramos sa wakas, ang kanyang boses ay malalim at walang bahid ng emosyon. Ang pamilya de Leon ay isa sa mga pinakarespetadong pamilya sa bayang ito. Kailangan ko ng higit pa sa salaysay ninyo. Pero totoo po ang lahat. Giit ni Victoria. Ang desperasyon ay gumagapang na naman sa kanyang boses. Ang katotohanan, Doña Victoria, ay kailangang patunayan. Sagot ni Ramos. Sa ngayon, ang opisyal na report ay missing person. Sinasabi ng anak ninyo na kayo ay may demensya at naligaw. Kung mananatili kayong nagtatago, pinapatunayan nyo lang ang sinasabi nila na kayo ay di umano'y kinidnap ng pamilyang ito para sa pera. Ano po ang dapat naming gawin? Tanong ni Lola Remedios. Tumingin si Ramos kay Victoria. Kailangan ninyong magpakita sa publiko. Kailangan ninyong patunayan sa lahat na hindi kayo bihag, na malinaw ang inyong pag-iisip at kusa kayong nananatili sa piling ni Remedios. Ito ang unang hakbang para sirain ang kanilang kasinungalingan. Ang mungkahi ay nagdulot ng takot kay Victoria. Ang magpakita sa publiko ay nangangahulugang harapin ang mga mapanuring mata ng mga tao at posibleng harapin mismo ang kanyang mga kaaway. Saan kami pupunta? Tanong niya. Isang lugar na maraming tao, isang lugar na neutral, sabi ni Ramos. Ang pampublikong palengke. Bukas ng umaga, maglalagay ako ng 2 pulis na nakasibilyan para magbantay sa inyo mula sa malayo. Pero ang laban, kailangan ninyong simulan. Kinabukasan ng araw ay sumikat ng may dalang kaba. Ang palengke ay abala, gaya ng dati, maingay, masikip at puno ng buhay. Ang amoy ng sariwang isda, mga gulay at nag-iinit na mantika ay naghahalo sa hangin. Para kina Lola Remedios at sa kambal, ito ay isang ordinaryong lugar. Ngunit para kay Doña Victoria, ito ay isang entablado para sa pinakamahalagang pagtatanghal ng kanyang buhay. Naglakad sila sa gitna ng mga tao. Si Victoria ay nasa pagitan ni Lola Remedios at ng kambal. Bawat tingin mula sa mga estranghero ay parang isang karayom. Narinig niya ang mga bulungan. Siya ba yon, yung matandang nawawala? Akala ko ba dinukot yan ni Remedios? Mukha namang ayos siya, pero tingnan mo, kasama pa rin ang mga kidnapper. Pinilit ni Victoria na itaas ang kanyang noo at huwag pansinin ang mga salita. Ngunit ang bawat bulong ay isang dagok sa kanyang determinasyon at nangyari ang kanilang kinatatakutan. Mula sa kabilang dulo ng pasilyo ng mga gulay, nakita nila sina Daniel at Christine. Tila sinadya, tila may nagbigay ng impormasyon sa kanila. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng huwad na pagkagulat na mabilis na napalitan ng galit. Mabilis silang lumapit at si Christine ang nanguna sa paggawa ng eksena. Mama, sigaw niya, sapat na para makuha ang atensyon ng lahat sa paligid. Diyos ko, Mama, ligtas ka. Anong ginawa ng mga taong to sa'yo? Huwag kang mag-alala, nandito na kami para iligtas ka. Huminto ang lahat ng tao. Ang ingay ng palengke ay biglang napalitan ng isang mapanuring katahimikan. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanila. Sinubukan ni Christine na hawakan ang braso ni Victoria, ngunit mabilis itong iniiwas ng matanda. "Huwag mo akong hawakan," mariing sabi ni Victoria. Ang pagtanggi ni Victoria ay ginamit ni Christine para lalong palakasin ang kanyang drama. Humarap siya sa mga tao.
Nakikita niyo ba ni Lason na nila ang isip ng ina ko? Tingnan ninyo, ang mga magnanakaw na ito. Itinuro niya si Lola Remedios. Ikaw matandang bruha, magkano ang hinihingi ninyo? Bitawan ninyo ang nanay ko. Wala kaming hinihingi. Sagot ni Lola Remedios, sinusubukang manatiling kalmado. Sinungaling. Sigaw ni Christine. Mga kidnapper, mga salot sa lipunan. Tama na, Christine. Pakiusap ni Daniel sa asawa, ngunit wala na itong pakialam. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan ng mas malakas na guguluhan kung sino ang paniniwalaan. Ang simpatsya ay nagsimulang mapunta kina Christine, ang mga nag-aalalang anak. Noon tumingin si Victoria sa mukha ni Daniel, ang kanyang kaisa-isang anak. Nakatayo lang ito roon, walang ginagawa, hinahayaan ng asawa nito na yurakan ang dignidad niya at ng mga taong nagligtas sa kanya. Nakita niya sa mga mata nito hindi ang pagmamahal ng isang anak, kundi ang takot ng isang duwag. Ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pinagdaan ng hirap sa mga nagdaang araw ay biglang nagsama-sama at umakyat sa kanyang lalamunan. Ang Doña Victoria na mahinahon at marangal ay biglang nawala. Sa gitna ng katahimikan, humakbang siya papalapit kay Daniel. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. At pagkatapos isang malakas at malutong na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong palengke. Ang sampal. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Daniel mula sa kamay ng sarili niyang ina. Napatanga ang lahat. Maging si Christine ay natigilan. Si Daniel ay napahawak sa kanyang namumulang pisngi, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang sakit at kahihiyan. Maaring matanda na ako. Sabi ni Doña Victoria, ang kanyang boses ay hindi pa sigaw, ngunit matatag at puno ng kapangyarihan na tila yumanig sa buong lugar. Maaring kinuha ninyo ang pera ko, ang bahay ko, pero hinding-hindi ninyo makukuha ang pagkatao ko. Tumingin siya sa mga taong nakapaligid. Hindi ako bihag. Ang mga taong ito, itinuro niya sina Remedios, at ang kambal ang nagligtas sa akin mula sa kamatayan na plinano ng sarili kong anak. Isang malalim na buntong hininga ang maririnig mula sa mga tao. Ang alon ng opinyon ay biglang bumaliktad. Ang sampal na yon ay hindi lang isang pisikal na sakit. Ito ay isang sampal ng katotohanan. Isang ina na handang saktan ang sariling anak sa harap ng publiko ay hindi isang inang nalilito. Siya ay isang inang nasaktan ng lubusan. Nakatayo roon si Daniel, hawak ang kanyang pisngi, ang kahihiyan ay malinaw na nakaukit sa kanyang mukha. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang maskara ng pagiging biktima ni na Daniel at Christine ay nagsimula ng mag-crack. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang publiko ay nagsimula ng magduda sa kanilang kwento. Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit sa araw na yon, sa gitna ng ingay at amoy ng palengke, nanalo si Doña Victoria sa isang mahalagang labanan, ang laban para sa kanyang dignidad. Ang insidente sa palengke ay kumalat na parang apoy sa buong bayan. Ang sampal ni Doña Victoria ay naging simbolo ng kanyang paglaban, at ang kwento ng dalawang panig ay naging usap-usapan sa bawat kanto, tindahan at kainan. Dahil dito, napilitan si Chief Inspector Ramos na pabilisin ang investigasyon. Nagtakda siya ng isang formal na paghaharap sa istasyon ng pulisya. Ang silid komperensya sa istasyon ay maliit at nakakasakal. Ang hangin ay mabigat sa tensyon. Sa isang panig ng mahabang mesa ay nakaupo sina Doña Victoria, Lola Remedios at ang kambal kasama si Padre Francisco bilang moral na suporta. Sa kabilang panig nakaupo sina Daniel at Christine kasama ang kanilang mamahaling abogado. Sa gitna sa dulo ng mesa nakaupo si Chief Inspector Ramos at isang social worker mula sa munisipyo. Nandito tayo ngayon para linawin ang mga pangyayari. Seryosong panimula ni Ramos. Mrs. De Leon, binalingan niya si Christine. Ayon sa inyo, ang inyong biyenan ay may malubhang demensya at kinuha ng pamilya
Naging Remedios para hingan ng pera. Tama ba? Tama po, Inspector, sagot ni Christine. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng kumpiyansa. Naglabas ang kanyang abogado ng isang folder na puno ng mga dokumento. Narito po ang mga medical records mula sa aming family doctor na nagpapatunay sa kondisyon ni Mama. Paulit-ulit po siyang nagkakaroon ng mga episodes kung saan hindi niya nakikilala kahit ang sarili niyang anak. Inabot ng abogado ang mga papel kay Ramos na sinuri ito ng mabuti. Ang mga dokumento ay mukhang lehitimo at profesional. At ayon sa inyo, Doña Victoria, baling naman ni Ramos sa matanda. Ang sarili ninyong anak at manugang ang nagtangkang pumatay sa inyo sa pamamagitan ng pag-iwan sa inyo sa isang bangin sa gitna ng bagyo. Tama ba? Bawat salita ay totoo, Inspector. Matatag na sagot ni Victoria. Tumawa ng mapakla ang abogado ni na Christine. Your Honor? I mean, Inspector, with all due respect, iyon po ay isang napakabigat na akusasyon na walang kahit anong ebidensya. Salita ng isang matandang may napatunayan ng kondisyon sa pag-iisip laban sa salita ng kanyang mapagmahal na pamilya. Hindi ako baliw. Giit ni Victoria. Mama, please. Malungkot na sabi ni Daniel. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Umuwi na tayo. Magpagamot ka. Ang eksena ay perpektong ginagampanan ni na Daniel at Christine. Sila ang mga biktima, ang mga anak na nag-aalala. Si Victoria ang matandang nalilito at nagiging agresibo. Ang social worker ay nagsimulang magsulat ng mga nota. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng simpatiya para kina Daniel. Naramdaman ni Lola Remedios ang paglamig ng kanyang dugo. Ang hustisya ay tila dumudulas palayo sa kanilang mga kamay. Papeles laban sa salita, yaman laban sa kahirapan. Ang kanilang katotohanan ay tila isang kandilang unti-unting hinihipan ng malakas na hangin. Tumingin si Ramos sa kambal. At kayong dalawa, sinasabi ninyo na natagpuan ninyo si Doña Victoria sa paanan ng bangin basa at sugatan. May iba pa ba kayong nakita? Umiling si Kai. Wala na po. Siya lang po. Ang kumpiyansa sa mukha ni Christine ay lalong lumaki. Tumingin siya kay Victoria na may ngiting mapang-asar. Ngunit si Leo na kanina patahimik sa tabi ng kanyang lola ay biglang nagsalita. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit sa katahimikan ng silid ito ay umaling-awngaw na parang isang kampana. May nakita pa po ako. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Maging si Kai ay nagulat. Ano iyon, anak? Malumanay na tanong ni Ramos. Dahan-dahang inilabas ni Leo ang kanyang kamay mula sa kanyang bulsa. Ibinuka niya ang kanyang palad. Sa gitna nito ay may isang maliit na bagay na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng fluorescent. Isang butones. Pero hindi ito ordinaryong butones. Ito ay gawa sa perlas maliit at elegante na may sinulid na sutla na nakakabit pa rin dito. Saan mo nakuha yan? Tanong ni Ramos. Noong araw po na pumunta si Ginang Christine sa bahay namin. Paliwanag ni Leo, ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa mukha ni Christine. Sumilip po ako sa bintana ng kotse nila noong paalis na sila. Nakita ko po ito sa sahig ng kotse, malapit sa upuan, kung saan nakaupo si Doña Victoria noong sinundo raw po nila siya para sa bakasyon. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa dibdib ni Christine. Kinuha ko po dahil maganda. Patuloy ni Leo. Pero kagabi, habang tinitingnan ko po ang damit na suot ni Doña Victoria, noong araw na nakita namin siya, yung damit na nilabhan ni Lola, nakita ko po na may kulang na isang butones sa may kwelyo. Katulad po nito. Agad na tumayo si Lola Remedios. Nasa akin po ang damit, Inspector. Dala ko po. Kinuha niya mula sa isang supot ang damit na nilabhan niya. Kahit malinis na mayroon pa ring permanenteng mantsa ng putik dito. At sa kwelyo malinaw na makikita ang isang bakanteng tahi kung saan dating nakakabit ang isang butones. Kinuha ni Ramos ang butones mula sa kamay ni Leo
at maingat na inilapit sa damit. Tumugma ito ng perpekto. Ang mukha ni Christine ay biglang namutla. Kalokohan. Itinanim lang nila yan. Isang botones ano ang mapapatunayan yan. Ngunit huli na ang lahat. Ang maliit na botones na yon, ang unang bitak sa kanilang perpektong kasinungalingan. At ang bitak na yon ay sinundan ng isang malakas na lindol. Biglang bumukas ang pinto ng silid kumperensya. Pumasok ang isang pulis at may ibinulong kay Ramos. Tumango si Ramos at sinabing, "Papasukin mo siya." Pumasok ang isang payat na lalaki na nakasuot ng luma at maruming damit. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. "Sino kay?" tanong ng abogado ni na Christine. "Siya si Mang Cardo," sabi ni Ramos, isang mangingisda. Noong gabi ng bagyo nasiraan ang kanyang bangka at napilitan siyang magtago sa isang maliit na kubo malapit sa sementeryo. Nanigas si Daniel sa kanyang upuan. "Mang Cardo," sabi ni Ramos, "maari mo bang sabihin sa amin kung ano ang nakita mo noong gabing iyon?" Nanginginig na tumingin si Mang Cardo kina Daniel at Christine, pagkatapos ay kay Victoria. "Pasensya na po," bulong niya. "Natakot po akong magsalita. Pero nakita ko po ang lahat." Huminga siya ng malalim. "Nakita ko po ang itim na kotse na huminto. Nakita ko po ang lalaking to." Itinuro niya si Daniel na kinaladkad ang matanda palabas sa ulan. "At nakita ko po ng malinaw na itinulak niya ang sarili niyang ina sa bangin." Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang botones, ang damit, ang saksi, ang 3 piraso ng ebidensya ay tila 3 pako na ipinukpok sa kabaong ng kanilang kasinungalingan. Tumingin si Ramos kay Daniel. Ang mukha ng hepe ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay parang apoy. "Mr. De Leon, mayroon ka pa bang gustong sabihin?" Hindi na nakayanan ni Daniel. Ang lahat ng bigat, takot at pagkakasala ay bumagsak sa kanya. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa mesa at humagulgol na parang isang bata. "Patawarin niyo ko, ma. Patawad si Christine. Si Christine ang nag-utos sa akin, patawad." Ang pag-amin na yon ang huling tunog na kailangan marinig. Sinunggaling. Sigaw ni Christine, tumayo at tinangkang sugurin ang asawa. Ngunit mabilis siyang napigilan ng pulis na nasa likod niya. "Duwag traidor!" Ang maskara ni Christine ay tuluyan ng bumagsak. Ang imahe ng isang mabait at nag-aalalang manugang ay nawala. At ang lumabas ay ang tunay niyang mukha, isang mukha na puno ng kasakiman, galit at kabiguan. Natapos na ang paghaharap. Ang katotohanan na sinubukan nilang ibaon sa putik at takpan ng pera ay sa wakas ay lumabas at sumikat na parang araw. Sa gitna ng kaguluhan si Doña Victoria ay nakaupo lang doon tahimik. Nakatingin siya kay Leo, ang batang tahimik na nagligtas sa kanya hindi lang minsan, kundi 2 beses. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang balita tungkol sa pag-amin ni Daniel De Leon at sa pagbagsak ng kaso laban kina Lola Remedios ay mabilis na kumalat sa buong bayan. Ang pangalan ng mga De Leon, na dating simbolo ng yaman at respeto, ay naging simbolo ng pagkakanulo at kasakiman. Si Christine ay naharap sa kasong frustrated murder at perjury, habang si Daniel ay naging state witness laban sa sariling asawa, kapalit ng mas magaan na sentensya. Ang kanilang mansyon ay nabalot ng kahihiyan at katahimikan. Ngunit ang tunay na kwento ay hindi nagtapos sa loob ng istasyon ng pulisya. Ito ay nagpatuloy sa munting komunidad kung saan nagsimula ang lahat. Lumipas ang ilang buwan. Ang buhay ay dahan-dahang bumabalik sa normal, ngunit hindi na ito katulad ng dati. Mas maliwanag na ngayon. Si Doña Victoria, sa tulong ng isang bagong abogado na inirekomenda ni Padre Francisco, ay muling nakuha ang kontrol sa lahat ng kanyang ari-arian. Ang unang ginawa niya ay bisitahin ang kanyang mansyon. Naglakad siya sa mga pasilyo nito na puno ng mamahaling gamit,
at mga larawan ng isang pamilyang matagal nang wasak. Walang saya, walang init. Ang bahay ay malaki, ngunit walang laman. Sa araw na yon nagdesisyon siya, hindi na siya babalik doon. Ang kanyang tahanan ay wala na sa gitna ng malamig na marmol at kristal. Isang araw, isang grupo ng mga inhinyero at construction worker ang dumating sa eskinita ni na Lola Remedios na ikinagulat ng lahat. Sa utos ni Doña Victoria, ang luma at maliit na bahay na gawa sa kahoy at yero ay giniba. Ngunit sa lugar nito, isang bago at mas matatag na bahay ang itinayo. Hindi ito isang mansyon, kundi isang simpleng bahay na gawa sa semento at kahoy, may sapat na silid para sa kanilang lahat, at isang maliit na hardin sa likod kung saan maaaring magtanim si Lola Remedios ng kanyang mga gulay. Sa araw ng kanilang paglipat, ang apat, si Victoria, si Remedios, si Kai at si Leo, ay magkakasamang nakatayo sa harap ng bagong bahay. Ito ay simbolo ng kanilang bagong simula. Ito po ay sobra-sobra, Doña Victoria, sabi ni Lola Remedios. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. Victoria na lang, Remedios, sabi ng matanda, isang tunay na ngiti ang nasa kanyang mga labi. At hindi ito sobra, kulang pa nga ito bilang kabayaran sa buhay na ibinalik ninyo sa akin. Hindi lang ang bahay ang kanyang ipinagawa. Ginamit ni Victoria ang malaking bahagi ng kanyang yaman para magtayo ng isang foundation sa bayan. Ang Fuerza Victoria Foundation ay nakatuon sa pagtulong sa mga inabandonang matatanda at mga batang ulila na nangangailangan ng suporta sa pag-aaral, isang direktang pagpupugay sa mga taong nagligtas sa kanya. Si Lola Remedios, sa kanyang katandaan, ang ginawa niyang isa sa mga board member upang siguraduhing ang tulong ay makakarating sa mga tunay na nangangailangan. Sina Kai at Leo ay nakabalik na sa pag-aaral, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kanilang baon o mga gamit sa eskwela. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi materyal. Ito ay nasa kanilang mga puso. Isang hapon, habang nagdidilig sila ng mga bagong tanim na halaman sa kanilang hardin, lumapit si Victoria sa kambal. Alam ninyo, sabi niya habang pinapanood ang paglubog ng araw. Sa buong buhay ko, ang akala ko ang mana na iiwan ko ay ang kumpanya, ang pera, ang mga ari-arian. Iyon ang laging habol ng anak ko. Iyon ang inakala kong pinakamahalaga. Huminto siya at tumingin sa dalawang bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na mas dalisay kaysa sa pagmamahal na naibigay niya sa sariling anak. Pero nagkamali ako. Patuloy niya. Ang tunay na mana ay hindi ang mga bagay na iniiwan mo para sa mga tao. Ito ay ang mga bagay na iniiwan mo sa loob ng mga tao. Hinawakan niya ang balikat ni Kai. Ang tapang mo na ipaglaban ang tama. Pagkatapos hinawakan niya ang pisngi ni Leo at ang talino mo na makita ang katotohanan sa gitna ng kasinungalingan. Tumingin siya sa kanilang dalawa. Ang kabutihan ng puso ninyo ang pananampalataya ng inyong lola. Iyan ang tunay na mana. Isang manang hindi mananakaw, hindi maluluma, at hindi mabibili ng kahit anong halaga. Lumapit si Lola Remedios, dala ang isang pitsel ng malamig na tubig. Naupo silang apat sa isang maliit na bangko, magkakasama habang ang langit ay nagiging kulay kahel. Ang kanilang mga anino ay humahaba sa lupa, magkakadugtong na parang iisang nilalang. Hindi na sila si Doña Victoria ang mayamang byuda, si Lola Remedios ang matandang labandera, at sina Kai at Leo ang mga batang ulila. Sila ay isang pamilyang hindi binuo ng dugo, kundi ng pagkakataon, hindi pinagbigkis ng yaman, kundi ng pagsubok, at hindi pinalakas ng pangalan, kundi ng pagmamahal. Ang kwento ng kanilang paglalakbay ay hindi nagtapos sa isang malaking selebrasyon o isang marangyang paghihiganti. Ito ay nagtapos sa isang tahimik na hapon, sa isang simpleng hardin na may kasamang pag-asa. Dahil ang hustisya minsan
ay hindi lang tungkol sa pagpaparusa sa masasama. Mas madalas ito ay tungkol sa paghilom ng mga nasaktan at sa pagpapatunay na kahit sa pinakamadilim na gabi ng pagkakanulo, ang liwanag ng isang mabuting puso ay palaging makakahanap ng paraan upang magningning limim na buwan ang lumipas na parang isang mahinahong agos ng tubig. Dahan-dahang hinuhugasan ang mga bakas ng putik at sakit na iniwan ng nakaraan. Ang komunidad sa tabi ng dagat ay tila humihinga na ng mas maluwag. Ang bahay na ipinatayo ni Victoria ay naging isang maliwanag na simbolo ng pag-asa, isang patunay na kahit sa pinakamahirap na lupa, maaaring tumubo ang kabutihan. Ang araw na yon ay isang pagdiriwang. Ang FAIR sa Victoria Foundation ay nagsasagawa ng kauna-unahan nitong seremonya ng paggawad ng scholarship. Isang maliit na entablado ang itinayo sa plaza pinalamutian ng mga makukulay na banderitas. Ang hangin ay puno ng tugtugin at tawanan ng mga bata. Si Doña Victoria at Lola Remedios ay nakaupo sa harap na hilera, ang kanilang mga muka ay nagliliwanag sa pagmamalaki. At ngayon, anunsyo ng MC, tawagin natin ang ating mga unang iskolar. Unang tinawag ang pangalan ni Kai at Leo. Sa kanilang malinis at bagong plansang uniforme, umakyat sila sa entablado. Ang dating mga batang ulila na naglalakad ng nakayapak ay ngayon ay mga batang may pag-asa sa kanilang mga mata. Habang inaabot ni Victoria ang sertipiko sa kanila, niyakap siya ng kambal ng mahigpit. Isang palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong plaza. Sa gitna ng mga tao si Aling Jacinta, na ngayon ay isa sa mga pinakaaktibong voluntaryo ng foundation, ay masiglang namimigay ng merienda. Ang kanyang dating matalas na dila ay ngayon ay nagbibigay ng mga salita ng pag-encourage. Ito ang larawan ng isang komunidad na dahan-dahang naghihilom. Ito ang perpektong imahe ng kapayapaan na matagal nang hinahangad ni Victoria. Ngunit ang kahapon ay may sariling anino at minsan ito ay dumarating kahit sa pinakamaliwanag na araw. Sa kalagitnaan ng kasiyahan, isang kartero ang lumapit at nag-abot ng isang sobre kay Victoria. Hindi ito galing sa bangko o sa isang kliyente. Ang sulat kamay sa labas ay pamilyar, isang sulat kamay na matagal na niyang sinubukang kalimutan. Nagpaalam siya sandali at nagtungo sa isang tahimik na sulok sa likod ng entablado. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang sobre. Bawat salita sa loob ay tila isang multo mula sa nakaraan. Ina, kung nababasa ninyo ito, ibig sabihin ay nakalaya na ako. 6 na buwan. Sabi nila ay dahil sa magandang asal, pero alam kong dahil ito sa awa ng Diyos. Nasa isang malayong probinsya ako ngayon, nagtatrabaho bilang isang karpintero. Mahirap, malinis. Hindi po ako sumusulat para humingi ng pera. Alam kong wala na akong karapatan sa kahit anumang galing sa inyo. Hindi rin po ako humihingi ng lugar sa inyong bagong buhay. Nakikita ko po sa mga balita ang foundation. Masaya po ako para sa inyo, para sa kanila. Sumusulat po ako dahil may isang bagay na bumabagabag sa akin. Gabi-gabi isang bigat na hindi kayang alisin ng anumang parusa. Hindi ko pa po nasasabi sa inyo ng harapan kung gaano ako nagsisisi. Hindi sapat ang pag-amin ko sa istasyon ng pulis. Iyon ay dahil sa takot. Ito ay dahil sa kahihiyan. Hihiling po sana ako ng isang bagay, isang pagkakataon na makita kayo kahit sa huling pagkakataon na, para masabi ko ng personal ang salitang patawad. Pagkatapos nito, hindi na po ako muling magpapakita. Mangyaring isipin ninyo po, ang inyong anak Daniel isinara ni Victoria, ang liham, ang papel ay tila nag-aapoy sa kanyang mga kamay. Ang kapayapaang naramdaman niya kanina ay biglang naglaho. Napalitan ng isang komplikadong bagyo ng mga emosyon, galit, awa, sakit, at ang hindi maipaliwanag na pagmamahal ng isang ina. Ang gabing iyon ay naging mahaba. Habang mahimbing na natutulog ang kambal, si Victoria ay nakaupo sa dilim ng kanilang sala, hawak ang sulat.
Lumabas si Lola Remedios nagtimpla ng tsaa. Ang nakaraan ay parang isang lumang sugat, sabi ni Remedios, na para bang nababasa ang nasa isip ng kaibigan. Kahit maghilom minsan ay kumikirot pa rin kapag malamig ang panahon. Hindi ko alam ang gagawin Remedios o aminado ni Victoria. Isang bahagi sa akin ay gustong punitin ang sulat na ito at kalimutan na nag-exist siya. Ngunit may isa pang bahagi, ang bahagi ng isang ina na hindi matahimik. Sundin mo kung ano ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan, Victoria. Hindi kung ano ang sasabihin ng iba, hindi kung ano ang tingin nilang tama, kundi kung ano ang magpapatahimik sa puso mo. Kinaumagahan na laman ng kambal ang tungkol sa sulat. Agad na nag-apoy ang galit ni Kai. Hindi siya dapat bigyan ng pagkakataon, Lola Victoria, mariing sabi ng bata. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, gusto niya kayong patayin. Hindi siya karapat-dapat sa kahit ano. Si Leo, gaya ng dati, ay mas tahimik. Tumingin siya kay Victoria at nagtanong, kung ang nanay po namin ang nasa kalagayan ninyo, ano po kaya ang gagawin niya? Ang tanong ni Leo ang tumama ng malalim. Ang kanyang ina na dumanas din ng maraming hirap ay laging nagtuturo ng pag-ibig at pag-unawa. Ang kanilang pag-uusap ay salamin ng sariling laban sa kalooban ni Victoria, ang tinig ng katarungan laban sa tinig ng habag. Para hanapin ang kasagutan, nagtungo si Victoria sa simbahan. Sa katahimikan ng lumang gusali, umupo siya sa isang bangko, sa harap umaasang makahanap ng kaliwanagan sa panalangin. Ilang sandali, may naramdaman siyang presensya sa kanyang likuran. Paglingon niya, nanigas siya. Doon malapit sa pintuan, nakatayo si Daniel. Ang kanyang anyo ay malayo na sa aroganteng anak ng isang milyonarya. Siya ay payat, ang kanyang balat ay maitim. Dahil sa araw, ang kanyang mga kamay ay magaspang, may mga kalyo ng isang manggagawa. Ang kanyang mamahaling damit ay napalitan ng isang simpleng polo shirt at pantalon na kupas na. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanyang mga mata. Wala na ang pagmamataas. Ang naroon na lang ay isang malalim at nakakapagod na kalungkutan. Dahan-dahan siyang lumakad palapit, bawat hakbang ay tila isang mabigat na pasanin. Huminto siya ilang talampakan mula sa kanyang ina. Walang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Tanging ang kanilang mga mata ang nag-uusap, isang pag-uusap na puno ng 6 na buwan ng sakit, pagsisisi at distansya. Pagkatapos ng tila walang katapusang sandali, dahan-dahang lumuhod si Daniel sa malamig na sahig na bato ng simbahan. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagmakaawa. Tumingala lang siya sa kanyang ina, ang kanyang lalamunan ay tila may bara. Sa wakas nagsalita siya, ang kanyang boses ay garalgal at halos hindi marinig sa kabanalan ng lugar. Hindi po ako humihingi ng pera o ng lugar sa bahay ninyo. Sabi niya, ang bawat salita ay tila isang pag-amin ng kanyang kabiguan. Ang tanging hiling ko lang po, ina. Huminto siya, lumunok at ipinagpatuloy na may nanginginig na tinig, ay kung maaari ko pa kayong tawaging ina. Ang mga salita ni Daniel ay nanatiling nakabitin sa hangin ng simbahan, mas mabigat pa kaysa sa katahimikan na bumabalot dito. Para kay Victoria, ang tanong na iyon ay mas masakit kaysa sa anumang pisikal na pananakit na dinanas niya. Ang salitang ina, isang titulong ibinigay ng Diyos at ng dugo, ngunit ngayon ay hinihingi na parang isang limos. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad palabas ng simbahan. Iniwan si Daniel na nakaluhod pa rin sa malamig na sahig, isang larawan ng isang taong tuluyang nawasak. Umuwi si Victoria na gulong-gulo ang isip. Hindi niya sinabi kina Remedios o sa kambal ang nangyari. Sa halip nagtungo siya sa hardin, sa likod bahay ang kanyang bagong santuwaryo. Naupo siya sa isang bangkong kahoy sa ilalim ng isang namumulaklak na puno ng kalachuchi. Pinagmasdan niya ang mga bulaklak na dahan-dahang nalalagas sa lupa, isang paalala na lahat ng bagay, maging ang pinakamagaganda, ay may katapusan.
Ang pagiging ina ba ay may katapusan din kinaumagahan habang siya ay nagkakape, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Aling Jacinta. Ang dati tsismosa ay may dala ngayong isang maliit na bayong na naglalaman ng bagong lutong puto. Para sa inyo, Victoria, sabi niya inilapag ang bayong sa mesa. Hindi siya nagtanong tungkol sa kung ano ang bumabagabag sa isip ni Victoria. Hindi niya binanggit si Daniel. Naupo lang siya at sinabing, napakaganda ng umaga, di ba sariwa ang hangin? Sa simpleng kilos na yon naintindihan ni Victoria ang lahat. Ang balita ng pagbabalik ni Daniel ay tiyak na kumalat na. Ngunit ang pagdating ni Jacinta ay hindi para mag-usisa, kundi para magparamdam ng suporta. Ito ang tinig ng komunidad, ang pamilyang kanyang piniling arugain, na nagsasabing, ano man ang desisyon mo kasama mo kami. Ang munting pagbisitang yon ang nagbigay linaw sa isip ni Victoria. Alam na niya ang dapat gawin. Ipinatawag niya si Daniel. Hindi sa kanilang bahay na ngayon ay sagrado para sa kanyang bagong pamilya. Hindi rin sa simbahan na lugar ng pagsisisi. Nagkita sila sa isang maliit at tahimik na kapihan sa tabing dagat, isang lugar na neutral kung saan ang alon ang tanging saksi. Umupo sila sa isang mesa sa labas, nakaharap sa dagat. Si Daniel ay hindi makatingin ng diretso sa ina. Uminom ka ng kape. Sabi ni Victoria, ang kanyang boses ay kalmado, walang bahid ng galit o awa. Sumunod si Daniel. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, si Victoria ang unang nagsalita. Pinapatawad kita, anak. Sa narinig, dahan-dahang nag-angat ng tingin si Daniel. Ang kanyang mga mata na kanina patuyo sa kahihiyan ay biglang napuno ng luha. Isang buntong hininga ng ginhawa na tila 6 na buwan niyang kinimkim ang kumawala sa kanyang dibdib. Ina. Ngunit pagpapatuloy ni Victoria at sa salitang yon, ang tono niya ay nagbago, naging matatag, may diin at hindi matitinag. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot. Pinapatawad kita, hindi para sa'yo, kundi para sa akin. Para mapalaya ko na ang sarili ko sa sakit na idinulot mo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng anak. Ang tiwala ay parang salamin, Daniel. Kapag nabasag, hindi mo na maibabalik sa dati. At ang tiwala ko sa iyo ay basag na. Kumuha siya ng malalim na hininga. Ang pamilya ko ngayon ay sina Remedios, Kai at Leo. Sila ang aking lakas. Sila ang aking tahanan. Mananatili kang anak ko sa dugo at sa papel. Ngunit ang puso ko, ang aking buhay ay hindi na sa'yo. Kailangan mong tanggapin iyon. May inilabas si Victoria na isang sobre mula sa kanyang bag. Hindi ito makapal. Hindi ito pera mula sa akin, paliwanag niya. Ito ay tulong mula sa Fuerza Victoria Foundation, isang pondo para sa mga taong gustong magbagong buhay. May kasama itong sulat ng rekomendasyon para sa isang trabaho sa isang paggawaan ng muebles sa kabilang isla, malayo. Inabot niya ito kay Daniel. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Gamitin mo ito para itayo ang sarili mong buhay, Daniel, ang sarili mong pangalan. Malayo sa akin, malayo sa anino ng mga De Leon. Ito na ang huli kong maibibigay sa iyo bilang ina. Kinuha ni Daniel ang sobre. Tinitigan niya ito. Pagkatapos ay tumingin sa ina. Wala nang salitang kailangan pang sabihin. Sa mga mata ni Victoria, hindi niya nakita ang galit kundi ang isang pinal at mahinahong pamamaalam. Tumayo si Daniel. Salamat po, ina. Bulong niya. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad palayo, hindi na lumingon pa. Pinanood siya ni Victoria hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lang siya sa dalampasigan. Hindi siya umiyak. Sa halip, isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Sa wakas, malaya na siya. 1 taon ang lumipas. Isang maaraw na hapon sa dalampasigan. Ang hangin ay malakas, perpekto para sa pagpapalipad ng saranggola. Si Kai at Leo, na mas matangkad at mas masigla na ngayon, ay tumatakbo sa buhanginan
habang ang kanilang makulay na saranggola ay sumasayaw sa himpapawid. Si Lola Remedios ay nakaupo sa isang banig naghahanda ng kanilang merienda. Si Victoria, na nakasuot ng isang simpleng bestida, ay nakatayo sa tabi ng tubig, pinapanood ang kanyang pamilya. Ang kanyang muka ay kalmado, ang kanyang mga ngiti ay totoo. Isang kartero ang lumapit, isang pamilyar na mukha na sa kanilang lugar. May inabot itong isang postcard. Kinuha ito ni Victoria. Ang larawan sa harap ay isang maliit na paggawaan ng muebles na may mga upuan at mesang nakahilera sa labas. Sa likod may maikling sulat kamay. Ito na po ang sarili kong gawa. Hindi po marangya pero masaya po ako. Salamat po sa lahat. Maligaya na ako. Daniel, isang nangiti ng kapanatagan, ang sumilay sa mga labi ni Victoria. Dahan-dahan niyang itinupi ang postcard at ibinulsa. Tumingin siya sa kanyang pamilyang nagtatawanan, sa dalampasigan, sa saranggolang malayang lumilipad sa langit. Ang kanyang paglalakbay ay tapos na. Ang huling pahina ng kanyang masakit na aklat ay naisulat na. Hindi ito isang perpektong pagtatapos na puno ng pagbabalikan, kundi isang tunay na pagtatapos, isang pagtatapos na may pagpapatawad, may malinaw na hangganan, at may kapayapaang natagpuan. Ang kanyang tunay na mana ay hindi ang pangalan o ang yaman. Ito ay ang pamilyang nagtatawanan sa kanyang harapan. Ito ang kapayapaang nasa kanyang puso. At habang papalubog ang araw, alam niyang sapat na yon, higit pa sa sapat.